Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagmuli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin, ito pong isang salot umano. Isa pong salot umano sa ating bansa na grabe pong binatikos po. Grabe pong binatikos po ang ating Vice President. At ganun din po ang mga DDS, mga bayan. Ang mga DDS daw po ay mga bobo, tanga, at gago. At ganun din daw po ang ating Vice President. Ay isa rin daw pong gaga at bobo at walang alam. Pati daw po sa pagsasalita ng Ingles ay hindi raw makapagsalita ng dire-diretso. At kailanman daw po ay hindi magiging presidente ang ating Vice President. Dito po sa tao na ito na hindi po siya gago, hindi po siya bobo, at lalong-lalong hindi po siya tanga, mga kabayan. Ito pong si Larry Gadon. Ito pong si Larry Gadon na isa pong dating abogado na siya po ay nadisbar dahil hindi po siya tanga at hindi po siya gago. Kaya po siya nadisbar ng Korte Suprema. At ito po ay tumatayo pong advisor. Secretary po ito at advisor po na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Kaya hindi malayo po mga kababayan na ito pong tao na ito ay baka din umano. Isa na rin pong bangag. Hindi kaya? Pakinggan po natin mga tambay si Gadon na hindi po tanga at hindi po bobo at lalong-lalong hindi po siya gago, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Grabe po. Now, I have no reaction. Hindi ko trabaho. Unang-una, ito tahasang ko itong sinasabi. Yung mga DDS ay mga tanga at napakabobo na mga yan. Walang kautak-utak yung mga hayop na yan. Kaya at saka pangalawa, kahit kailanman hindi magiging presidente si Sara. Alam ng mga tao na si Sara ay boba, tanga, tamad, at talagang walang kalaman-laman ng utak. Pag nagsalita, hindi siya pwedeng magsalita na walang binabasa. Saka naman makakita na gano'n, magpe-presidente ka, lahat na lang ituturo sa'yo, lahat babasahin mo. Sobrang babaw ng mga sinasabi niya. Hindi nga siya makapagsalita ng English ng diretso At saka yung English niya, elementary English. Hindi man lang ba magkaroon ng talagang in-depth analysis and evaluation and comment on anything. Talagang sobrang babaw ng utak, sobrang tanga ni Sara. Si Sara Duterte ay isang tanga. Ang mga Duterte supporter ay mga tanga, mga bobo, stupido, gago, tanga. Saksakan ng tanga ang mga talagang buhay pinakatanga. Hindi naman mura ang ginagawa ko Pag sinabi mong tanga at saka bobo, it's a state of mind. Hindi yan mura. Hindi kagaya ng mura, nasanay si Sara. Yung putang ina mo. Si Sara yan. Pero itong pag sinabi natin bobo, tanga, makikitid ang utak, it's a state of mind, it's a description of a state of mind. Yan ang mga Duterte supporters. Idagdag mo pa yung mga bulag. Hindi nila makita yung nangyayari. Unang-una, ito tahasang ko itong sinasabi. Yung mga DDS ay mga tanga at napakabobo na mga yan. Walang kautak-utak yung mga hayop na yan. Kaya at saka pangalawa, kahit kailanman hindi magiging presidente si Sara. Alam ng mga tao na si Sara ay boba, tanga, tamad, at talagang walang kalaman-laman ng utak. Pag nagsalita, hindi siya pwedeng magsalita na walang binabasa. Saka naman makakita na gano'n, magpe-presidente ka, lahat na lang ituturo sa'yo, lahat babasahin mo. Sobrang babaw ng mga sinasabi niya. Hindi nga siya makapagsalita ng English ng diretso At saka yung English niya, elementary English. Hindi man lang ba magkaroon ng talagang in-depth analysis and evaluation and comment on anything. Talagang sobrang babaw ng utak, sobrang tanga ni Sara. Si Sara Duterte ay isang tanga. Ang mga Duterte supporter ay mga tanga, mga bobo, stupido, gago, tanga. Saksakan ng tanga ang mga talagang buhay pinakatanga. Hindi naman mura ang ginagawa ko Pag sinabi mong tanga at saka bobo, it's a state of mind. Hindi yan mura. Hindi kagaya ng mura, nasanay si Sara. Yung putang ina mo. Si Sara yan. Pero itong pag sinabi natin bobo, tanga, makikitid ang utak, it's a state of mind,
it's a description of a state of mind, yan ang mga Duterte supporters. Idagdag mo pa yung mga bulag. Hindi nyo naman Yan pa mga tambay, yan daw po ang mga Duterte supporters at lalong-lalo po ang ating Vice President na napakarami niya pong sinabing tanga, boba, mga bayan, at walang alam, mga bayan. At kung mag-English daw po ay English elementary, mga bayan. Siya na po yung napakatalinong tao at hindi po siya tanga at hindi po siya bobo. Lalong-lalong hindi po siya gago, mga bayan. At grabe pong binatikos ang ating Vice President ni Gadon, mga bayan. Hindi naman daw po niya minumura ang Vice President at lalong-lalong hindi po niya minumura ang mga DDS supporters ng mga Duterte. Ganyan po. Kung sinasabi po ng Vice President ay mahinang nilalang. Mahinang nilalang, bobo, walang alam, at hindi kailanman magiging presidente, at tanga, at English na sinasabing pang-elementary, bakit po takot na takot kayo na maging presidente? Bakit, maiksi na ang panahon nyo at gigil na gigil kayong ma-impeach? Di ba? Ginagastusan ninyo ng pera ng taong bayan, buwis ng taong bayan, inuubos ninyo para sa pagpapabagsak umano ng mga Duterte at ng Vice President. Kaya nga walang nagagawa ang inyong administrasyon dahil sa sobrang takot na maupo at makabalik ang mga Duterte. Lalong-lalo po si Gadon. Saan kaya pupulutin si Gadon pag naging presidente si Inday na sinasabi niya pong napakatanga, napakagaga at walang alam? Mga kabayan, isang abogado po ang Vice President. Isang abogado, sasabihin mo, na boba, walang alam, tanga, mahinang nilalang. Mga kabayan, isang Vice President, samantalang ikaw, na-disbar ka. Ikukumpara mo ang degree at natapos ng Vice President, samantalang yung presidente mo, undergraduate, hindi nakatapos, si Bongit. Ikumpara mo kay BP Sara, na isang abogado at hindi na-disbar na katulad mo. Hindi po ba? Kaya po si Larry Gadon, mapag-iisipan mo ito eh. Kung ikaw ay nag-iisip at lalagyan mo ng logic, mukhang si Larry Gadon po ay matindi na po ang tama sa utak umano. At baka gumagamit din yata ito umano ng pinagbabawal na pulburon, mga kabayan, at coke. Hindi kaya kasama ito sa mga session umano? At alam naman po natin saan si Larry Gadon. Ganyan po yung mga takot. Ganyan po kasi ang mga duwag. Duwag po, mga kabayan. Natatakot po kasi yan, mga kababayan. Lalo-lalo po ang kanyang amo. Ang kanyang amo po ay dinudugo na po ang puwet daw umano. May tama na raw po ang bituka ng kanyang amo. Ayon po sa mga kumakalat na balita. Hindi kaya isa ito sa kinatatakot ni Gadon na ang kanyang amo ay dinudugo na raw ang puwet, mga kababayan, at may tama na ang bituka? Kasi alam naman po natin pare-parehas. Mismo kahit po si Gadon, alam niya po sa sarili niya, pagka po ang amo niya, wag naman sana, ay matsugi, automatic, mga kabayan, automatic po, presidente na si Inday. Ano kaya mangyayari kay Secretary Gadon, mga kababayan? Nahandyan pa po sila Trillanes, ang mga salot umano, at mga aso na taga-kahol nila umano. At nahandyan pa yung tinatawag na garbage in, garbage out, na parang si Gadon din po at kahol ng kahol umano, mga kababayan. At matindi po, hindi na po inisip ni Gadon na ang sumusuporta sa mga Duterte ay milyong-milyon at tahimik nagmamasid. Karamihan ng mga supporters pa ngayon ng mga Duterte ay nagmamasid, tahimik, mga kababayan. Kaya nga ang Vice President, kahit nga sinisiraan ng Vice President,
Mahigit 3 taon na nila pinababagsak ang Vice President. Nakita nyo po, ang approval at trust rating ng Vice President ay nananatili pong mataas. Ikumpara po sa kanyang amo at napakatalino niyang amo, hindi po bobo, hindi po gago, at hindi po adik ang amo niya. Nakita nyo naman po ang approval at trust rating ng amo niya ay puro negative. Negative po. Ito pong last quarter po ng 2025 ay puro negative po ang nakuha. Pero napakagaling daw po nung amo niya. Kaya nga po yung amo niya magpa-positive na lang po yan pagka daw po nagpapulburon o sinasabing hair follicle test, mga kababayan. Kaya dito po kay Larry Gadon, wala naman po tayong mahihita rito eh. Pasensya na po kayo mga kababayan. Kaya po natin na pag-usapan dahil grabe po ang ginawa pong panglalait. Grabe niya pong nilait ang ating Vice President. Hindi lang po ang mga DDS, ang Vice President po na wala naman pong ginawang pagkakamali at ang kanyang performance sa trabaho, kauna-unahang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na nakapaggawa at nagkaroon ng idea na lagyan ng satellite offices na ang Office of the Vice President ay ilapit sa taong bayan. Naglagay po siya ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President sa Luzon, Visaya at Mindanao na tumutulong po sa ating mga kababayan. Sa lahat ng problema sa kuna ay laging nangunguna ang Office of the Vice President, lalong-lalo po sa sakuna, sa pagtulong, sa pag-response. At napakaraming proyekto pa ng Office of the Vice President. Sa kabila po na pinupolitika at ginigipit pa ang kanyang pondo, ang kanyang opisina. Hindi po ba? Vice President pa lang po siya. Napakarami na po niyang proyekto at nagagawa at yung kanyang mga ideas, lalo-lalo po yung mga satellite offices niya, siya lang po ang kauna-unahang Vice President sa ating bansa ang nakagawa na ilapit mo ang Office of the Vice President sa Pilipinas at sa mga tao sa Luzon, Visaya at Mindanao. Hindi po ba? Kaya nga po itong si Larry Gadon, mga kababayan, ang utak po nito ay mukha po yatang napunta na sa kanyang wet po, mga kababayan. Dahil nga po nalulong na rin po yata ito umano sa pulburon. Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Sa isa pong abogado na nadisbar, kaya po nasira na po yata ang ulo. Dahil po nawala na po kasi ang kanyang titulo na pagiging abogado. Dahil po sa pagiging napakatalino po niya. Hindi po siya tanga, hindi po siya gago, mga kababayan, at lalong-lalong hindi po siya ulol umano, mga kababayan. Yan po si Larry Gadon. At siya na rin po nagsasabi ng ang pagiging ang sinagsasabi siya na ang kanyang sinasabi na gago, tanga at bobo ay hindi naman daw po mura. Kaya pwede po natin sabihin niya kay Gadon. Si Gadon po, mga kababayan, kung ano po sinasabi niya sa Vice President at sa mga DDS supporters, mukhang masigit pa siya sa mga nilabas niya sa kanyang bibig. At aanihin naman po niya yan. Lahat po ng paninira at panghuhusga, pangmamaliit sa mga Duterte, na kung hindi po dahil sa mga Duterte, ay wala kang amo na bangag ngayon sa Malacanang. Real talk. Kung hindi po dahil sa mga Duterte, sa dating Pangulong Duterte, at lalong-lalo sa Vice President, kung hindi po dahil kay BP Sara, wala kang presidente na bangag umano sa Malacanang. Hindi po ba? At walang nakapagpalibing sa iyong iginodiyos at inaamo na pamilya bangag umano. Tanging mga Duterte lang sa kasaysayan ng Pilipinas, lalong-lalo po sa mga nagdaang presidente, ang nakapagpalibing sa matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. At
hindi na pinakulong ang convicted na nahatulan na ng Sandigang Bayan ng napakarami pong graft and corruption umano. Ang dating First Lady na makukulong yata ng hindi bababa sa 77 years dahil sa dami po ng ginawang pandarambong umano. Hindi ba, Larry Gadon, yung sinasabi mo mga walang kakwenta-kwenta, mga tanga, bobo, walang alam, at hindi mananalo sa pagiging presidente na kinatatakutan mo ay yung pamilya pa na nilalait mo ang napakarami nagawa sa bansa at mismo sa amo mo ay napakarami nagawa nitong pamilya Duterte. Magmula sa amo mo at sa pamilya ng amo mo, puro kabutihan ang nagawa ng sinasabi mo mga tanga, bobo at gago at walang alam. Ganyan po katindi si Larry Gadon. Dahil ang kanyang utak ay nasa wet po na po yata. Maraming salamat po mga tambay. Yan po si Larry Gadon. Grabe po ang ginawang paghamak sa mga DDS supporters, lalo-lalo po kay Vice President Sara Duterte. Grabe po itong si Gadon. Thank you po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Chena, kay Jesus Valdepena, at kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, at si Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, tuloy-tuloy lang po tayo na manalangin at magdasal para po sa ating buong sambahayanan at sa pamilya Duterte, sa ating Vice President na pilit pinababagsak. Ganun din po ang dating Pangulo. Mga kababayan, na tayo pong lahat sana ay maingatan sa kapahamakan katulad po ng ginagawa ni Gadon. Mga kababayan, mailayo po tayo sa kapahamakan. At syempre pa po, madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, ingat po tayo. At God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. God bless po. At tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.